Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa Puntong Diretso tayo. Punto Diretso. Okay. Mga kabunyog, mga kababayan. Mainit yung mga illegal campaign donations na binigay sa mga politiko. Mainit na issue ito. Lalo na itong kay Chis Escudero, kay Villanueva. Pero hindi lang pala si Escudero, si Villanueva ang sangkot dito. Pati pala si Robin Hood Padilla, mayroon din ha. Ano pala to kung pinag-uusapan natin dito, yung election offense, bawal sa ating Omnibus Election Code na yung isang kandidato o isang partido o kaya pati party list, bawal. Bawal tumanggap ng campaign donations sa isang natural person o kaya tao o kaya juridical person, corporation na may kontrata sa gobyerno. May yung mga pwedeng supplier ka ng mga supplies o kaya contractor ka ng mga public works, bawal. Bawal. Alam naman natin yan. Yan yung problema ngayon ni Chis Escudero Tumanggap siya ng 30 million na campaign donations noong 2022 galing kay Lubiano na may-ari ng Centerways Construction na kontraktor ng gobyerno. Si Joel Villanueva naman, yung 20 million naman, galing naman kay Acusar sa New San Jose, na may-ari ng New San Jose Builders na maraming kontrata sa gobyerno, lalo sa National Housing Authority. Bawal yun. Bawal yun. Ngayon, ito pa lang si Padilla, mayroon din. Mga kabunyog, mga kabayan, mayroon din pala itong si Robin Hood Padilla. Ayon sa Philippine Center for Investigative Journalism, PCIJ, si Senator Rubin may 10 million pesos din na donation mula sa franchises noong 2022 polls. Ayon sa report, tumanggap si Senator Robin Hood Padilla ng halos 10 milyong halaga ng donasyon mula sa mga franchises sa kasagsagan ng pangangampanya noong 2022 elections na labag sa Omnibus Election Code hinggil sa pagtanggap ng donasyon mula sa mga individual at korporasyon na may kontrata sa gobyerno. Yan Kaya magpapaliwanag din ito si Robin Hood Padilla. Ito? Bawal ito. Mga kabunyog, ang pagbabawal kasi na yan, hindi ka dapat tumatanggap galing sa mga may kontrata sa gobyerno. Kasi pag nanalo ka, ang natural na magiging niyan, ang iisipin niyan, payback time. Susuklian mo yung tumulong sa'yo. So pwede mo silang, dahil kontraktor sila ng gobyerno, bibigyan mo rin sila ng dagdag pang mga kontrata. Pwede silang maging supplier o kaya kontraktor sa mga public works. Kaya yan hindi pinapayagan ng batas yan. Election offense yan sa ilalim ng Omnibus Election Code. Itong si Robin, tumanggap din pala ng donation. Actually, ang isa nga diyan na nag-donate kay Robin, yung Department of Agriculture Secretary na ngayon, si Chu Laurel. May-ari yan ng isang malaking mega fishing company, yung Fravel ba yun? Nag-donate siya. Nag-donate siya ng mga ng pera. Isa siya sa mga nag-donate kay Robin Padilla. Diyan si Francisco ba yun? Francisco Chu Laurel. Yung DA secretary ngayon. Bilyonaryo yan, mayaman yan. May-ari yan ng Fravel nga, yung negosyo sa fishing. Ngayon, maraming kontrata yan sa gobyerno. Maraming kontrata yan. Tapos nag-donate siya. Yung kumpanya na yan, ni Fravel, nag-donate kay si Chu Laurel mismo, nag-donate kay Robin Hood Padilla. Dati na silang magkilala, panahon ni Duterte. So ngayon, dapat imbestigahan yan. Kaya maraming masasang. Actually,
Si Ben Bitag Tulfo, mayroon din tayong napanood na vlog, ni Banat Bay, napanood natin, rin itong si Ben Bitag Tulfo ay may mga nag-donate din ng mga contractors. May mga kontrata rin sa gobyerno. Marami talaga ang mahahagip dito sa ito. Maraming mahahagip. So hindi lang ito si Chis Escudero. Hindi lang si Joel Villanueva. Pati pala itong mga tulad nila Rubin Padilla. Dapat istrikto itong may enforce ng COMELEC. Kasi itong mga nangyaring ito na mga anomalya sa flood control, itong sa mga infra, kakabit na yan dyan kakabit na yan. Magtutulong ka, kontraktor ka sa gobyerno, may mga kontrata ka, supplier ka o kaya kontratista ka ng mga public works, magbibigay ka ng donation, tulong sa mga politiko. Pag nanalo yung tinulungan mo, papalitan yan ng maraming mga proyekto. Ay di ba, yun nga si Lubiano. Si Lubiano, halos lahat ng mga proyekto sa Sorsogon, ang may hawak si Lubiano. At dapat niyang tingnan, malamang yung mga proyekto sa ilalim ng insertions ni Chis Escudero, ang kontraktor din na nakakuha ng mga proyekto ay si Lubiano rin. Malaking posibilidad niyan. Yan yung dahilan, kaya binabawal yan. Kaya lang, ito rin palang si Robin Hood Padilla. Akala mo si Robin Hood Padilla nagmamalinis. Pag sabing ibukas ang salin, kaagad-agad sabi niya rin, siya rin daw, ito na yung salin ko, binubukas ko. Akala mo naman kay Robin Hood Padilla, wala siyang mga issue sa kanya. Ito na yung isang issue sa kanya. Dapat sagutin niya rin. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.